Isipin mo to, kumakain ka ng piniritong galunggong na sinasawsaw sa patis na may sili. Simple, Pilipinong Pilipino. Pero alam mo bang bawat kagat may kasamang geopolitics, water cannons at isang dekadang laban sa karagatan? This weekend marks a decade of the historic arbitral ruling ng Pilipinas laban sa China. Isang desisyon before the Permanent Court of Arbitration or PCA. Isang desisyon na nagsabing walang legal na basehan ang 9-dash line. Pero marami pa rin ang nagtatanong sa social media, ano namang big deal yan? Makakain ba ang ruling na yan? The shortest answer, oo, literal. Kung mahilig ka sa isda, direktang apektado ang bulsa mo sa bawat alon at tensyong nagaganap sa West Philippine Sea or WPS. Hindi lang ito usapin ng mga sundalo o politiko. Usapin ito ng pagkain, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bago pa nauso ang mga modernong passport at border, matagal nang ginagamit natin ating mga nanuno mula Palawan, Luzon at Visayas ang mga bahaging ito ng dagat, the future named Spratlys and Scarborough Shoal bilang fishing grounds at kanlungan tuwing may bagyo. Hindi natin imbento ang pagkangkin na ito. Katunayan, kahit ang mga mananakop noon ay kinalalang natin ang mga islang ito. Noong 1734, ipinakita na ang Murillo Velarde map na tinagurang Mother of all Philippine Maps ang Baho de Masinloc bilang bahagi ng kapuluan. Nang mabuo ang modernong teritoryo ng Pilipinas sa panahon ng Amerika with two treaties, the other one is the Treaty of Washington 1900, isinama rin ang mga bahagi nito sa ating pambansang teritoryo. Sa madaling salita, hindi tayo ang biglang sumulpot sa eksena. Then, after World War II, nagkaroon ng tanong kung sino ang may kawarapatan sa ilang isla sa Spratlys. Noong 1956, naglayag ang isang astig at mapangahas na maritime educator na si Thomas Cloma Sr. kasama ang kanyang mga estudyante. He christened and hoisted the flag on the no man's land, Freedom Land. Sounds like either a simple business venture or a crazy conspiracy, ngunit naging malaking wake-up call ito para sa gobyerno. 2 decades later, ginamit ni President Ferdinand Marcos Sr. ang konseptong ito upang maglabas ng isang presidential decree kasi sinara niya ang Kongreso dahil sa martial law na opisyal na nagtatalaga sa Kalayaan Island Group bilang opisyal na bayan ng Palawan. Pasa ito sa lapit ng distansya, pambansang seguridad at sa legal na prinsipyo ng res nullius, mga lupang walang nagmay-ari pagkatapos ang gyera. In 1994, the United Nations introduced its Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, which established the concept of the Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito ay nagbigay sa mga bansa tulad ng Pilipinas ng literal Exclusive Economic Zone, 200 nautical miles off their shores kung saan tayo lang ang may karapatang makinabang sa mga yamang dagat at enerhiya. Dito na tayo nag-calculation course sa China. Bakit? Dahil habang kinalala ng UNCLOS ang EEZ ng iba't ibang bansa, iginit naman ng mighty Beijing ang controversial 9-dash line, isang claim na sumasakop sa halos buong South China Sea or 90%. Parang kapitbahay na biglang nagbagot hanggang sa loob ng sala mo at sinabing, sa lolo ko pa ito. Nang magtayo ang China ng mga istruktura sa Mischief Reef noong 1995, wala tayong malalaking barkong pantigma para tabantaan sila. Bilang tugon, isinadsad ang isang World War II era tank landing ship, ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Mukha man tong kalawang na barko, isa itong permanenteng simbolo ng ating presensya. Hanggang ngayon, may mga sundalo na natitira roon upang ipagkitang may tao at may bansang nagbabantay. Ang pinaka-turning point ay nangyari noong April 2012 sa Scarborough Shoal. Nahuli ng Philippine Navy ang mga dabuhalang Chinese maritime surveillance ships ang entrance ng lagoon. Dalang buwan-buwan ang tensyon hanggang sa intervention ng US agreement na parehong alis ang mga barko ng Pilipinas at China. Umatras nga ang Pilipinas, hindi ang China. Sa halip, hinirangan nila ang lagoon at nawala ng access ng ating mga mangingisda. Dahil hindi kayang labanan sa physical na combat, ginamit natin ang utak legal. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, kasamang legal team na binabuo ni na now retired Associate Justice Antonio Carpio, then Justice Secretary Laila de Lima, and then Solicitor General Florin Hilbay, nagsampa tayo ng kaso sa Permanent Court of Arbitration or PCA sa The Hague noong January 2013. Ang tugon ng China, deadma. Nagmatigas sila at hindi sumipot. Para sa kanila, sila ang batas sa Asia. Pero noong July 12, 2016, lumabas ang desisyon. Isang landslide victory para sa Pilipinas. Malinaw ang hatol, walang legal na basehan ang 9-dash line. Ang Scarborough Shoal ay isang traditional fishing ground para sa lahat. Illegal ang plagate ng China.
may pananagutan ng China sa pagkasira ng mga coral reef dahil sa mga reklamasyon nito. Kahit tinawag dito ng Beijing na basurang papel, hawak natin ang pinakamalakas na resibo sa mundo. But the victory happened under a new president. President Rodrigo Duterte was in office for almost 2 weeks when that ruling happened. He later summoned former presidents including Pinoy for a National Security Council meeting. Imbes na ipatupad at pinagmamalaki ito, pansamantala itong sinabi, later, a lasting legacy in itself, kapalit ng pagkakaibigan kay Xi Jinping for billions in loans and infrastructure under the Build, Build, Build. Aminin natin o hindi sa mata ng mga panganatiko, marami sa mga pangako yan hanggang ngayon ay nanatiling drawing o napako. Sino nakakalimot sa sikat na linya ng kampanya niya, i-just skin na yan at itatanim ko ang bandila ng Pilipinas? Nakalunan ay binawi at sinabing, joke lang pala yun? Habang ang makasaysayan nun ay tinatawag na isang pirasong papel na pwedeng ipatapon sa basurahan. Sa panahon ito, humina ang ating dindig sa external defense while using those resources to red tag dissenters, heck, and even maritime patriots. Pumasok ang mga pogo na nagdala ng samot-saring krimen at nagpatuloy ang pag-swarming ng mga Chinese maritime militia sa ating mga reef, tulad ng naganap sa Gemver incident noong 2019 kung saan binangga ang isang bangkang Pilipino at iniwan ang 22 fishermen sa gitna ng dagat. Nang upo ang isa pang Marcos, nagkaroon muli ng strategic shift. Akala natin natutuloy ang pamana ng kanyang predecessor's leniency toward China. Surprisingly and gladly, that didn't happen. With Pogo Band, 2 laws reinforcing our WPS claims, at sina Defense Secretary Gibo Chodoro and Real Admiral J. Tariela, sila'y nandigan sa ating mga karapatan. Even if for one, it means getting barred from entry by butthurt Beijing, but for him, it's a badge of honor. Isinagawa ng gobyerno ang transparency strategy. Ironic for the guy who's no fan of transparency. But anyway, ano ito? Isinama ang media sa mga resupply missions sa Ayungin at Scarborough upang makita mismo ng buong mundo ang paggamit ng water cannons, military-grade lasers at agresibong pagharang ng China. Kasabay nito, pinalakas natin ang mga alyansa, restoring relations from all the lost years. In-expand ang US forces sa ilalim ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Naglungsad ng Joint Maritime Patrols kasama ang Amerika, Japan, and Australia. Maging ang Germany, where Frank Walter Steinmeier had a recent state visit here, ay nagpahayag ng suporta. Kinilala ang arbitral ruling at nag-donate pa ng mga helicopter at drone para sa ating Coast Guard. Bilang isang malayang bansa, ang pagtanggol sa ating sarili, whether internally or in this topic externally, ay isang non-negotiable na obligasyon. Now, balikan natin ang tanong sa simula. Makakain ba ang soberanya? Here's a sobering fact. The West Philippine Sea accounts for 7% of the country's total annual fish catch. It may be a small percentage, but it's a big deal. Kapag hinayaan natin ubusin ang sirain ng dayuhan ang ating mga coral reef, mawawala ng kabuhayan ang mahigit 300,000 mangingisdang Pilipino. Kapag nawalan sila ng huli, ano mangyari? Bababa ang supply ng isda at biglang tataas ang presyo ng bilihin sa mga palengke natin. Ang galunggong na dati pagkain ng mga hirap, magiging presyong ginto. Oh wait, that happened years ago. As we speak, the Department of Budget and Management, DBM, ay naghahanda para sa pambansang budget for next year. Their overall estimate is set to be 7.2 trillion. Of course, kasamang pondo para sa AFP modernization program upang makabili ng mga bagong barko, radar, fighter jets, etc. Hindi pa natin alam ang eksaktong halaga dahil ito'y pamawang mga request mula sa Department of National Defense or DND. Ang huling nagpapasya ito rito ay ang Kongreso na dito natin makikita ang totoong kulay ng mga politiko. And at this time, they're going to juggle with ongoing impeachment and the debate on firearms control, minors' access to games, social media, and the juvenile justice system. Sa tuwing pinag-uusapan ng pagbili ng kagamitang militar, may mga politikong gumagamit ng populismo na masasabi, bakit bibili ng barko at aeroplano? Ipakain na lang natin sa mga mahirap, gaya natin sa 4Ps, mga ayuda. Bakit nila ito ginagawa? Dahil ang ganitong strategy are for wooing votes para sa parating na election this 2028. Madaling paikutin ng mga botante para sa panandaling ayuda. 1,000 piso ngayon, kapalit ng kinabukasan ng ating mga karagatan. Ang ayuda ay panandalian. Kapag naubos ng bigas at pera, balik ka sa hirap.
Ngunit kapag nawala sa atin ang West Philippine Sea, permanenteng mawawalan ng yaman dagat ang susunod na henerasyon. Hindi kailangan maging magkaaway ang depensa at kapakanan ng mahirap. Ang pagtanggol sa ating EEZ ay ang pinakamalaking protection sa ating mga mangingisda. Ang kasaysayan ng West Philippine Sea ay kwento ng isang maliit na bansang piniling lumaban gamit ang batas, diplomasya at katatagan. Hindi lang ito tungkol sa mga reef, barko o mapa. Tungkol ito sa pagkain sa ating mesa, sa kabuhayan ng ating mga mangingisda at sa karapatan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kaya kayo, ano tingin ninyo? Paano dapat balansehin ng Pilipinas ang paggastos sa depensa at sa mga programang panlipunan? Comment on your thoughts below. If you learned something, like the video, subscribe, and share to help more people become aware. Hanggang sa susunod na talakayan, this is Timo P. signing off.